gusto dito ay hindi si Martin Romualdez at lalong hindi si Saldico. Lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente natin Bangag. Ay dapat na matanggal, hindi si Bangag, kundi lahat ng mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Kahit tayo ay medyo na mamahaos na, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan natin magkaisa, sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkakaisa, lalo na yung lahat na nasa social media na mga matatabang, yung mga batang sinasabing Gen Z na matabang lang sa keyboard, lumabas na kayo. Dahil kung hindi tayo lumaban, itong mga kabataan, kayo yung kawawa dahil kayo ang mga nasa susunod na henerasyon. Hindi kaming may edad na, kayo ang magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo ang tunay na pagbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan lumabas kayo. Kailangan nating lumaban. Sapagkat kapag hindi natin pinaglalaban ito, hindi lang nangyayari sa administrasyong ito. Susunod at susunod pa, sapagkat ang kanilang plano ay mamuna sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso, sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Blue Ribbon Committee, nung nagsibulgara na, nomination, ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saldico. Agad pinaritan ni Senator Marcolita. Pabayag ba tayo dyan? Hindi! At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita niyo ba? Ang kumanta ay si Rizkaya. Ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Tama! Bakit kung gusto niyong pagbigyan ng isang proteksyon ng lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahatin? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Kailangan nila pag-uusapan lang yung mga bahasa dapat daw. Kailangan imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon. Gago ba sila? Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala namang nangyaring corruption? Kung wala namang nangyaring ghost project? Ngayon bubuo sila ng isang investigative, isang independent investigative body para daw imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Tangina, wala tayong makukuha dyan. Dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico na halos ayaw nga nilang imbitahan. Hindi nga nila ma-mention. Sa House of Representatives, wala tayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Blue Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na ito ang legit at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa nangyaring corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung makakaalam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulitin ko, dahil wala na akong boses, kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Yun lang, wala na boses. Wala na. Maraming salamat. Wala na boses. Mayroong nagharap. Okay. Okay, sino ba magsalita? Yung may boses. Kasi papahingayin mo na yung nawala ng boses. Yung mga gusto mag-follow. Sino yung nandiyan nagdating? Sino pa? Open ito, speak up day. Black protest. Protesta kayo, pumunta kayo dito. Magpuprotesta. Sige, magsalita kayo. Kamote. Ha? Kailan? Ikaw